Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Good news po tayo ngayon sapagkat ang PIDEA ay binabalak pong kasuhan si Lady Maharlika. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na peke ang kumalat na authority to operate at Mhm. pre-operation report na may petsa na March 11, 2012 na nagsasangkot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iligal na droga. Sa inilabas na pahayag ng PIDEA, sinabi ng mga ito na ang kumalat na dokumento ay walang control number na inisyu ng PIDEA National Operations Center. Mhm. Nakatakip Dinanya ang item number sa may bahagi ng noted by kaya't hindi ito ma-verify. Bakante rin umano ang item number 6 at number 8 sa bahagi ng coordination made by at received by. At higit sa lahat, ang pangalan ng target individual ay wala sa listahan ng kanilang National Drug Information System Oh, 'yun ang importante, 'di ba? 'Yun ang importante. o NDIS. Iginiit ng PDEA na walang gaanong dokumento ang PDEA. Kaugnay nito, pinag-aaralan na ng PDEA na sampahan ng kaso ang vlogger na si Maharlika na siyang naglabas ng naturang dokumento. Okay, so 'yun na, maliwanag, narinig nyo. So pinag-aaralan na po ng PIDEA na sampahan ng kaso ang vlogger na si Maharlika na naglabas po ng dokumento. Parang may mali doon na. Kasi unang-una, hindi naman si Maharlika yung naglabas nun. Okay? Kaya sinasabi natin, dahil nga itinatanggi ng PIDEA ito, so hindi po siya naglabas. Ito po ay pineke nilang mga dokumento, 'di ba? Kasi ang tagal ng panahon ito at yung tao, inilipat po siya ng location niya, ng destino. So ibig bang sabihin nung time na 'yon pinagpaplanuhan niya na ng masama si PBBM? 'Di ba? Gano'n yung dating sa akin eh. So noon pa pala gano'n, pinagpaplanuhan na. Pero sa ngayon po kasi maraming nakakalimot na nung araw pa talagang sinisikap na nilang sirain ang imahe ni PBBM. To the point nga yung mga windmills diyan sa Ilocos Norte, eh walang kinalaman etong si PBBM, 'di ba? Oh, sabi na hindi naman sa kanyang project 'yan kasi ganito 'yan. Anak ng putya, sino naglagay diyan ng project? Oh, parang Israeli company yata yung naglagay nun diyan. Ang tanong, paano makakapasok 'yan? 'Di ba? Kung walang coordination, kung walang pagsang-ayon, at papaano makakapunta sa Pilipinas ang proyektong 'yan? Oh, kung walang kinalaman diyan ng LGU, 'di ba? Kung hinarang ni BBM 'yun, 'di wala nang windmills doon. Oh, at hindi po magkakaroon ng murang kuryente ang mga taga Ilocos Norte, 'di ba? So no comment na naman tayo dito. Ay nako, 'di ba? Yung kaninang pinakita ni Harry Roque, sinagot po kasi lang 'yon ng opisyal nung tao na hindi nila pinapangalanan yung gumawa nito. But inuulit ko lamang, hindi po nangangahulugan na yun man ay pirmado nung gumawa, ito po ay may katotohanan na. Because the mere fact na hindi po natuloy yung operation, ang gagawin lang naman doon, magsusurveillance, 'di ba? Bakit hindi po 'to natuloy? So, yun sana ang naging malinaw, 'di ba? Kasi gagawin mo, senador, titirahin nyo ng ganyan. Tapos wala pala kayong matibay na ebidensya doon. Maliban doon sa sinabi lang ng confidential informant. Dapat yung confidential informant na yan, nakahanda rin silang ilabas yan. Pero tingin ko naman po ay lalabas yan. Pero ang tanong, yan po ba talaga yung tao na yun? 'Di ba? Yung dokumento lang kaduda-duda na. Magigiho kasing kapani-paniwala ito kung kumpleto ang detalye nilabas nila. Ano ang kinatatakot nito ni Maharlika? Ilabas ang totoong dokumento na may pangalan ng pumirma, nandoon ang pangalan ni Maricel Soriano, nandoon ang serial number, yung control number. 'Di ba? Nasa kabilang panig siya ng mundo. Kaya nga ang lakas ng loob niyang gawing manira ng kapwa-tao eh. 'Di ba? Maging nung sa panahon pa ni Daddy Diggs, nisira niya mga dilawan. Tuwan-tuwa naman tayo doon, pati ako. 'Di ba? Siya yung taga-mura namin noon kung tutuusin eh. Pero hindi ako natutuwa sa style niya. Ang babaw, sabi ko, grabe, nakakahiya. Pinabababaw ang vlogging.
ang vlogging image. 'Di ba? Ang higit pa sa lahat dito, ah, inaakusahan nilang senador na wala naman dun sa listahan o maging si Maricel Soriano, wala rin naman dun sa listahan ng mga pinaghihinalaan nila. At saka syempre, di ba pinaliwanag na yan dati, maraming validation process ang pinagdadaanan bago mailagay ang pangalan dun sa listahan ng mga minamatyagan nila. Pero hindi pa rin po conclusive evidence yan. Katulad ng sinasabi dito ni Nino Barsaga. Ito, naniniwala ako doon. Nasabi niya, sa war on drugs, nandun siya. Siya ang taga-imbestiga. Siguro, taga-imbestiga bago isyukti. Pero napatunayan niya sa kanyang investigation na yung tao na yon, yung mayor, isang mayor sa Batangas, ay hindi pala kasali dapat dun sa listahan. So ang tanong, confidential ang dokumento, 'di ba? Papaanong nangyari na ang dami ng prosesong pinagdadaanan ng validation, napasok ang isang tao na hindi pala sangkot sa illegal drugs. Bagkus siya pa mismo ay kalaban ng mga narcotics sa probinsya ng Batangas sa kanyang nasasakupan. Na mismong maraming mga taong bayan doon ang nagsasabi na walang kinalaman ang aming mayor at siya pa mismo ang kalaban ng narcotics dito. Pero siya ang nasa listahan. Yung involved, wala. Alam niyo, sabi ni Nino Barsaga, na pamangkin ni Congressman P.D. Barsaga ng Dasmariñas, Cavite. Ang sabi niya, inilaban ko talaga yan. Sabi niya, hindi po pwedeng galawin niyo yan. Malinis yung tao na yan. Anong ginawa po ng mataas na opisyal daw ng Malacanang noon? Kapag gustong pumopoy ng sexing babae, tiga 120,000 ba yun? Kada kipailabum? Oh. Tinatawagan yung mayor, kinikikila ng pampopoy. Diba? So kung doon po nagawa iyon, na yung pangalan ng mayor nandun sa listahan at nakarating sa mata ng Pangulo. Isa pa sa paninira lang ni Digong, ba't hindi niya ito nilabas noon pa? Di ba? Kasi merong basihan ito na si PBBM daw po ay adik-adik. Di ba pinaliwanag ko na yun sa content natin dati, yung sa Rolling Stone, yung ganon. Ang basihan naman po nila roon ay peki na magazine. Hanapin niyo yung content natin na yun. Pag nakita ko yun uli mamaya, lalagay ko yung link dito para mapanood nyo. When I debunk that basis. Hindi ko akalain, lalabas na naman nila to. Merong peking magazine po na lumabas noon. March 17 yata ang pecha, no? February 17, 1991. Nung nakalagay roon sa cover, interview sa Rolling Stone. Na binanggit ng Rolling Stone na merong anak ng presidente ng Pilipinas, sometime during 80s, napabuntot-buntot sa kanila kahit sa mga gigs nila at nakikipunta-punta rin sa kanilang mga hotel, sa mga van nila, nakikiangkas, dinadalan sila ng kilo-kilong cocaine at mamahaling alak. And then all of a sudden, nalaman na lang nila na itong batang ito ay pinakuha ng kanyang magulang na presidente sa mga otoridad inuwi ng Pilipinas. And later on, 1986, they learned na ang kanyang tatay ay natanggal na sa kapangyarihan. Walang iba kundi si Bongbong Marcos ang tinutukoy at si Apo Lakay ang Pangulong tinutukoy doon. So, nung hinanap ko po mismo yung magazine na yan, anak ng putya, niwala si Rolling Stone sa cover page doon. Kapag magazine po, umabot naman ako sa panahon ng comics at magazine. Kung ano ang laman ng loob niyan, sa labas po, makikita nyo ron sa mga small letters man lamang, kung wala ron sa pinaka-headline niya, na andun kung anong laman. Para naman kung may mag-interest, mabasa ang magazine. Ganun po nung araw. Diba? 1991 yan. Oh. At yan din ang pundasyon na sinasabi nito nila Nikki Coseteng. Na meron din palang bad image. Di ba? Ay, nako. Okay, so iwan muna natin ito. At again, PIDEA, please lang, totohanin yung pagsasampa ng kaso, madaliin nyo.
'Di ba? Kasi baka anumang araw, hindi natin alam, biglang sumulpot si Maharlika, umuwi rito ng palihim. At least sa airport, meron po tayong pangsalubong na aresto 'di ba? Mandamiento laban po sa kanya at mapanagot siya rito. Okay? So, let's see, tingnan natin susunod na hakbang nila.